panahon po naangko po sa okasyon, ang banggitin ko po ngayon ang isa pong patotoo ng isa pong anak ng tinatawag na the Motel King of the Philippines. At ito po si Angelo King. Si Angelo King po ang nagtayo ng mga motel na gaya po ng Victoria Court, ng Anito Inn, at ng iba pa pong mga sinusundan ngayon ng mga entrepreneur na nagtatayo po ng mga motels, gaya po ng Sogo Hotel. Noong pong late 80s, early 90s ay kumikita po ang motel line po ni Angelo King ng 4 million, up to 4 million a day. Average of 11,000 visitors daily. At may gross sales po siya na 2 million up to 4 million across its branches. Pero ang pong late 1990s or early 1990s, naman na po ito ni Wyden King, isa pong anak ni Angelo King. At ngayon po ay nag-struggle siya. Kasi po naisip po niya na siya po ay nagpo-promote ng kasalanan dahil siya po ay naging Christian noong early 1990s. Siya po ay naging born again at nag-struggle po siya. Ang sabi niya sa kanyang patotoo ay ganito. 1992 po siya, no? Naging mananampalataya at mula noon ay nag-struggle na siya. Noong 1994 ay inimpress ng Panginoon sa kanyang puso na dapat niyang iwanan o isara yung kanyang mga motel. Dahil nga po ay nagpo-promote siya ng kasalanang sexual o sexual immorality para sa kaluwalhatian ng Diyos. At dito po ang sabi niya, no, word for word, sa interview po sa kanya ng ang nag-interview po kasi niya ay entrepreneur.com ni Tony Antiporda. At sabi po niya ay ganito, nakakamangha lang, no, para sa isang tao na kumikita, na isinuko niya ang kanyang pinagkakakitaan dahil po sa kanyang conviction. Ito po inalaman ko na matagal na, pero ngayon ko lang siya muling naalala nang naghahanap po ako ng illustration for sensual love o erotic love na siya pong topic po natin ngayong linggo. Ito po ang kanyang word for word na sinabi doon. I couldn't say that I wasn't accountable for what was going on inside the premises. The hotel itself was really designed to promote illicit affairs, may it be marital or premarital, said King. And no matter how I went about it, I was promoting immorality, and it went against my beliefs at the time, he recalled. So ang ginawa po ni Wyden King ay ibinebenta po niya yung kanyang mga hotel o motel na Anito Inn at Victoria Court mula noong 1996. At along the way, habang wala pa pong nakakabili, alam po niyo ang ginagawa niya, bago po siya magpapasok sa kanyang mga motel, ay kailangan ang marriage contract. Yun po yung first hand ko rin na nalaman sa mga kaibigan kong pastor. Kasi po may Anito Inn po dito yan po kasing Santa Mesa, center po yan ng mga short time. Nandyan po yung Giliw Lodge, nandyan yung Anito, dating Anito, wala nang Anito wala na, nagsara na. Nandyan yung, hindi ko na alam. Hindi ko nalimutan ko na. Pero nandyan lahat, yung mga Giliw. At ang ginawa po niya, yung pong mga pastor, pinapapasok niya libre. Pinapatira niya sa mga motel niya libre. Diba, may mga pastor po na galing province. So, libre ang accommodation, tapos libre ang pagkain.
Kaya yung mga pastor po, tuwang-tuwa sila. Kaya lang sabi nila, baka makita tayo. May papasok, hindi maintindihan. Akala tayo ay nagmotel. O kasi nga, pagka ganoon, ay masama agad ang tingin. And one time nga, napadaan po ako doon, may kasama po akong 60 years old na kapatiran. Dumaan kami doon kasi may Bible study kami dito sa PUP. Pagdating namin doon sa Old Santa Mesa, issue. Naku, si pastor, kasama daw yung isang ganyan. Tinawanan ko lang, namatay naman ang issue. Kasi hindi naman dapat pagtuunan ng pansin ang mga issue na walang katotohanan. At noong 1998, nag-umpisa na siyang sarhan ang mga Anito Hotel at Anito Inn para po makapag-venture siya sa ibang uri pa ng business na aligned sa kanyang Christian values and principles. At ang una po niyang motel na isinara ay yung Anito Hotel sa Pasay City. At pagkatapos na masara ang kada motel po na kanya pong gusto nang itigil, ay naglalagay po siya ng white tarpaulin sa harap. Nakakita na rin ako nito noon somewhere along dyan po sa EDSA or dito sa Pasay. Ang nakalagay po ganito po ang nakalagay. Anito Hotel closed for the glory of God. And then finally, in 2008, after 10 years of closing his short-time motel, King was able to close down the last of the 14 branches of all Anito hotels. But it is a painful process. Sabi niya, masakit na proseso, mahirap na proseso, sapagkat along the way, nawawalan siya ng kita. Nalulugi siya, nawawalan siya ng pera. Pero it was decided to abide by the conviction of God, by the impression of the Holy Spirit in his heart, and by his conviction that God is showing him through his word that it is the right way to do. It is the right thing to do. And sabi niya, it took a long time, but I knew I had to do it. I committed myself to that promise I made to the Lord 21 years ago, recalled King. Ngayon, ang lahat po ng business niya, ngayon ay anchored on God-centered values. At naniniwala siya na a business founded on a Christian values and principles can still thrive and be profitable. At hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. Still, si Wyden King ay isa pa ring mayamang nilalang, mayamang tao, mayamang Pilipino. Although, hindi na kasing yaman ng gaya ng dati, pero lahat ng kanya pong blessing, alam po ninyo, isa siya sa mga challenges na, isa sa mga, yung pong testimony, witness niya sa mga Christians, ang isa ring nagbigay sa akin ng inspiration that even if you are rich, even if you are a Christian, you can be rich and still be according to God's word, yung iyo pong business at yung iyo pong pamumuhay. Ang sabi nga niya, lastly, sabi niya, in closing, sabi niya, I'm just a steward of God's blessings. These things are not even mine. I don't hold on anymore to things that are temporary because my view is now in the eternal. God Himself is my reward. Paksa po natin ay tila kakaiba ngayon. Nag-usapan po namin ni Dr. Carag. Sabi po na nag-usap kami kung ano yung topic na maganda for this month. We come up with love. Kasi love month ngayon. And last week po, tinalakay niya po yung agape, yung God's love. At sabi niya sa akin, ikaw na doon sa Eros. Sabi ko, ikaw na, pastor. Hindi, ikaw na. Kasi ang hirap pag-usapan yung erotic love. Kasi parang, minsan nga, nagba-Bible study po kami sa bahay po ng isang kapatiran, nila Rolly, ni Brother Rolly. Mayroon ka siyang kapatid na mas bata sa kanya na babae. Nabanggit yung salitang kalibugan. Nagulat siya. Mayroon palang word na ganun sa Bible. Sabi ko, oo, meron. Ngayon, nakakagulat nga, di ba? Kasi, tila ito pong mga words na ito ay tungkol sa romantic, ligawan yan, nagliligawan. And the story goes, according to some Bible scholars, habang si King Solomon ay naghahari na,
napadaan siya sa syudad ng Shonem o sa lugar ng Shonem. Tapos may nakita siyang babae na para sa kanya napakaganda. Pero maitim, no? Maitim kasi nagtatanim siya ng ubas. Supposedly kasi mga lalaki nagtatanim. Pero pinabayaan siya. Sabi doon, di ba? Pinabayaan ako ng aking nanay sa aking mga kapatid. Mga kapatid ko naman, ako ang pinagtatanim, pinag-aalaga, pinagdidilig ng mga ubas. And then, meron pang mga interpretation na para hindi po mailang yung babae kay King Solomon, nagpanggap siyang shepherd. Yun yung kwento. So, at naligaw siya. Ito yung kanilang story. Naligaw siya at siya naman ay nagulat yung babae sapagkat natuklasan siya pala ay hari nung dalhin siya sa kaharian. Kaya ang nangyari, bumalik siya doon. Kasi yun ang kanyang kasiyahan. Yung simpleng buhay lang. Pero ang ginawa, ayon sa interpretation ng iba, bumalik si Solomon, binalikan yung girl at kanyang hinimok na maging asawa niya at sila ikinasal. May 3 chapter po ito, may 3 phases po yung awit ni Solomon doon sa pagkakalahad. Yung una, yung ligawan phase, yung courting phase, then yung marriage event, yung marriage mismo, and then yung buhay mag-asawa nila. Yung huling mga kabanata tungkol na sa buhay mag-asawa, yung pag-aaway nila, may pag-aaway dyan eh. Makikita mo yung mga silusan, tampuhan, and then finally yung payo ni Solomon sa mga mag-asawa. Dahil po sa napakasela ng topic na ito, kasi nga it's about sensual love, romantic love, or sa Greek ay eros. Although, I found out that the apostles didn't use the word eros sa kanilang writings. Hindi nila yan ginamit sapagkat maaari na baka mag-encourage siya. Parang ganun ang isip nila, mag-encourage sa mga Christian believers na okay lang yan. So kahit anong gawin natin. Parang kasi, tinatalakay naman nila yan. But, still, makikita natin, kahit hindi binanggit yung salitang eros ng mga apostol sa kanilang sinulat, makikita natin na naroon pa rin yung essence ng romantic love, yung sensual love, erotic love sa Bible. At ang pinakamagandang text para sa topic na erotic or sensual love or romantic love is Song of Solomon. Kasi talagang it's about a love story of King Solomon to a Shunammite woman that he fell in love with and that he cherished all his life. Ngayon, tingnan natin ang ating matututunan tungkol sa sensual love. And I just condensed it and compressed it, even reaching out to non-married people. Kasi hindi lang naman ang narito sa atin, may asawa na. So paano yung romantic love? Paano sa mga nagliligawan? Ano ba ang tama? Sa mga single na babae, ano ba ang tamang paraan ng pagpapaligaw? At sa mga single na lalaki, ano ang tamang paraan sa pagligaw? At hanggang saan ang boundary? Sa mga may asawa naman, ganun din. Ano ang relasyon dapat ng mag-asawa at hanggang saan din ang boundary? At titingnan natin kung ano po ang ating makikita sa mga talatang ito. Tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay narito at nagpapasalamat na lahat po ng aspeto ng aming buhay ay inyo pong binigyan kami ng pamantayan. Hindi po spiritual lamang, kundi maging sa aming mga emosyon, sa pinansyal at maging sa relasyonal na aspeto ng aming buhay. Maging sa pinansyal. Lahat ng ito ay iyo pong itinuro sa amin sa iyong salita upang malaman namin kung ano ang iyong kalooban sa mga aspetong ito ng aming pamumuhay. Especially in this age na pragmatic ang aming sosyedad o lahat na lang ay tinatanggap kahit na hindi ayon sa iyong salita. Tulungan mo kami na makita ang iyong kalooban patungkol sa aming mga relasyon, sa aming mga kapartner sa buhay, at sa aming magiging kapartner sa buhay, doon sa mga single, at doon sa mga nagpaplano rin na magkaroon ng kapartner sa buhay.
Tulungan mo kaming makita ang pamantayan sa isyong ito ayon sa iyong salita. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano ba ang pananaw ng Biblia sa sensual love? What is the biblical view on erotic, sensual, or romantic love? So ano ba ang ating dapat na matutunan na itinuturo ng salita ng Diyos? Kung paano natin i-deal yung aspetong ito ng ating buhay, dahil lahat ng tao ay may emosyon. Lahat ng tao ay nagagandahan o nagagwapuhan sa isang tao, humahanga, no, sa kanyang opposite sex. At paano niya itatrato ang feelings na ito? Paano niya dadalhin ito bilang isang Kristiyano? Ano ba ang dapat gawin bilang isang Kristiyano ng isang Kristiyano na nakadarama ng sensual o makalamang pagnanais sa isang opposite sex? Una, dapat nating tandaan na ang Biblia po ay hindi nagtuturo na ang sex o romantic love or sensual love ay hindi kasalanan per se. So hindi po masama na umibig. Hindi masama na magnasa sa isang tao kung ito ay nasa pamantayan or within the bounds of God-ordained relationship. So hindi masama ang sensual love kung ito ay nasa bounds ng kasal, ng pag-aasawa. No? Dahil ang pamantayan ng Diyos, kung sino ang pag-uukulan mo ng sensual na pagnanasa ay yung iyong asawa at yung iyo talagang kasama na inordinahan ng kultura at ng Diyos at ng iyong pamilya at ng iyong komunidad. Kaya nga po, ang nabasa natin a while ago is tungkol sa romantikong relasyon ni Solomon sa isang hindi pinangalanang babaeng Sunamita. At ang Shunem po ay Hebrew para po sa salitang Shunam, isang maliit na village na binabanggit sa Biblia na tinitirhan ng tribo ni Isakar. Pero itong babaeng ito is a non-Israelite. No, it is a non-Israelite. The Shunammite woman is not a member of the Israel tribe. At ang Sunam po ay located po siya sa Jezreel Valley sa north ng Mount Gilboa. At ito pong teksto na ito ay napaka-controversial para po sa mga early theologians. Well, in fact, sabi po ni Origen ay bawal itong basahin ng mga wala pang asawa. Sabi niya, nung panahon niya, nung early years ng theology. No? At even si Origen po kasi, ayaw niyang makaramdam ng sexual urge. Kaya po ang ginawa po ni Origen, siya po yung first theologian na nag-alis po ng eggs. Tinanggal niya sa kanyang sarili. Kinastrate niya ang kanyang sarili dahil inaakala niya na masama ang feelings na gano'n. At kaya sa kagustuhan niya na maging banal, ang ginawa niya, wrong practice, ay talagang inalis niya ang kanyang sariling parte ng katawan na yon. Kaya nga po, ang sabi niya, ako lang ang pwede. Sabi niya, if somebody will read Song of Songs, so I'm qualified. Kasi hindi daw siya makakaramdam ng ganon. So, pero that's not, alam natin, during the early years of Christianity, maraming maling interpretation pa rin ang mga theologians. Kaya nga we are semper reformanda, lagi tayong nag-aaral pa rin. No? At ngayon, nalalaman natin na hindi tama yung ibang interpretation, even ng mga church fathers. Ngayon, we know that sex itself or sensuality for somebody who is your wife or husband is not sin. Ang sex po ang kasangkapan ng Diyos para sa pag-procreate, pagpaparami ng tao. And even before Adam and Eve fell to sin, they were given that ability to procreate.
It is a common belief that Adam and Eve engaged in sex even before the fall, because sex itself is the means of God for procreation. So they can't procreate without sex. That's why they were created with sexuality, with a sense of sexual urge for one another, but not sinful, because they are innocent. They are not without sin before the fall or prior to the fall. And there's a view, just to make a point, there's a view that in Genesis chapter 6, sabi doon ay there were children of God who intermarried with the children of men. Now, the problem with other Bible translator is, ang sabi nila, Bible interpreters is that yung daw mga children of God ay mga angels. Ang sabi naman ng iba, yung mga children of God doon, sa Genesis 9 rather, ang mga angels doon, ang mga children of God doon ay mga great men of old na galing daw sa lahi ni Abel. Kasi daw si Abel ay righteous. So, children of God, galing daw sa lahi ni Abel. But when I dig deeper into the verse, into the text, kasi one time pinag-aralan ko po yan during my master's, I found out that the most probable identity of those children of God were the children of Adam and Eve in the garden prior to the fall. They were called children of God because they were holy. They were like Adam and Eve. They were innocent. But they saw the children of men, those children of Adam and Eve, after the fall, and they intermarried. Why? Because this is the most sensible explanation, because all men have sinned. And after that intermarriage, God got so angry with the world, with men, with all men in the world, that He ordered Noah to make an ark. Sabi niya, sobra ng kasamaan ng tao. Anong ikinagalit ng Diyos? Anong dahilan? Dahil lahat ay naging masama. Walang mabuti na, wala kahit isa. Dahil lahat ay nagkasala at sumobra ng kasamaan at ginunaw niya ang mundo sa baha. Well, that's only one of the interpretations, but it is a common sense na, it's according to common sense na talagang meron ng sex before sin. So sex itself is not sinful if it is within the bounds of marriage. So Adam and Eve were married, and they were commanded by God to go into all the world and multiply and replenish the whole earth. That's the first thing that we need to know about the view of the Bible about sex. Now, ano ang view ng Bible about sinful sex or sinful erotic relationship or sinful sensual love? What the characteristics of sensual love? When does it become sin? Kailangan malayo lang para makita. Now, February 14, yan na naman, parang normal na. Parang normal na sa kahit magkasintahan pa lang, no? O kahit na nga may asawa na, normal na parang kahit kabit o kahit na hindi kasal, dadalhin sa hotel o motel, tapos ipopost pa sa social media. Parang ang kultura natin ngayon, parang wala nang pakialam sa sasabihin ng tao. Wala nang pakialam sa salita ng Diyos. As long as ako ang masusunod, ako naman ang may katawan, bakit? Sino ba sila? Gagawin nila yan. Kaya puno na naman ang mga motel, pero wala na ang halina. Ang anito. Wala na. Makikita natin, we can learn from the book that we have read, Song of Solomon, that sexual intimacy is not discussed until the narrative central pairs share their wedding night. Makikita natin na from chapter 1 to chapter 1 verse 1 hanggang chapter 3 verse 5,
ito yung courtship. And sex is not discussed in that particular chapters. So during the courtship, there's no sex. So walang sex. Walang sex na binabanggit doon. Well, hindi sila nag-engage sa sexual relationship. The woman confesses her love to the man, to Solomon, while Solomon and the woman speak romantically toward one another. Song of Solomon, chapter 1, verse 8 to chapter 2, verse 7. And then the woman expresses adoration regarding Solomon, chapter 2, verse 8 hanggang chapter 3, verse 5. At inilarawan ng babae ang kanyang napakalinaw na panaginip tungkol sa kanyang relasyon kay Solomon. Nananaginip, kasi ang babae pag in love, nananaginip. Ang second section ng Song of Solomon, it involves the wedding of the two lovers. Song of Solomon, chapter 3, verse 6 to chapter 5, verse 1. So ikinasal na sila. The groom arrives in great splendor. Sabi doon, chapter 3, verse 6 to 11. At naganap ang kasalan at ang discussion ay, nag-escalate yung discussion tungkol sa kung ano ang mangyayari sa first night ng mag-asawa. Doon lang binabanggit yung mga magaganap pagkatapos ng kasal doon sa kanilang sexual relationship. So makikita natin the view of God on marriage in this particular book. Na talagang pag nagliligawan pa lang, bawal talaga. Hindi pwede. So even Solomon, nag-abide siya doon sa kalooban ng Diyos. Hindi sila nagsiping. Kasi kita mo pag may power ang tao, di ba kaya nang gawin? Like David. So ang kahinaan ni David yon. Pero si Solomon, malakas siya dito. Kahit na mahina naman siya, pagdating sa yung pride. Sobrang yabang niya. Gusto niya maging, kasi during that time, is legal yung maraming asawa. It's cultural thing. Legal. Pero hindi pa rin siya nagsisex before marriage. So kahit legal yung maraming asawa, pero hindi, bawal yon. Bawal galawin ang isang babae hanggat hindi siya asawa. Pero, culturally, kahit kasalanan yon, yun ang culture na sinusunod At mali pa rin na maraming asawa. Pero dahil nga, matigas ang ulo, sabi nga ng Panginoon, dahil sa tigas ang ulo ninyo, pinahintulutan niya na mag-divorce dahil matigas ang ulo. Pero hindi yan dati, ganyan. Kasi isa lang ang asawa ng isang babae, isang lalaki, dapat sila lang, hanggang buhay. Mapapaghiwalay lang sila ng kamatayan. In the third section, yung Song of Solomon, chapter 5 hanggang chapter 8, kasi may 8 chapters ang Solomon. Chapter 5 hanggang chapter 8, ito na yung various aspects of married life. Ina-address na yung argument, no? Yung nag-a-argue na sila kasi nag-aaway na sila. Song of Solomon, chapter 5 verse 2 to chapter 5 verse 6 verse 3. And then ikalawa, yung pag-aayos ng awayan. So Solomon and his wife worked through their conflict and promptly restored their desires for one another. Song of Solomon chapter 6 verse 4, chapter 8 hanggang verse 4. In the final verses, they speak of additional areas where the married couple can grow together. Chapter 8, 5 to 14. So makikita natin, that's God's design for a sexual or erotic or romantic relationship or sensual relationship. So during the courting period or betrothal period, there's no sex. Sex can only take place after the marriage ceremony. And after marriage ceremony, pwede na. And after that, kung may problema, hindi hinihiwalayan. Hindi hinihiwalayan ang asawa. Si Solomon, kinip niya ang kanyang 700. Hindi niya hiniwalayan kahit isa. That's the problem. Hindi. 700 lang yung kabit. 300 married. 1,000. Hindi na niya kilala. Hindi mo na makikilala sa dami, di ba? Pero pinakasalan niya yung 300. Yung 700, hindi niya ginalaw. Hindi niya pinakasalan Ang gusto lang kasi ni Solomon is that magkaroon siya ng influence sa lahat ng mga kaharian sa palibot ng Israel.
And that during the time of Solomon, nagkaroon ng napakalawak siyang influence. Even, di ba, yun nga, sa Asia, from Asia, dumating yung reyna ng Sheba. Tapos sabi na naman ng ibang malilikot ang mga theologians, malilikot ang isip, kaya daw pumunta yung reyna ng Sheba, nagkakrush daw kay Solomon. Tapos nilawakan pa yung kanilang presumption, yung daw Ark of the Covenant, iniregalo daw ni Solomon, kaya nawala na. No, that's not true. That's only presumptions. That's only adding to the text. But there's no truth about those views. Pero hindi daw nagustuhan ni Solomon yung reyna ng Sheba, kaya pinauwi. But the truth is true. Dahil lang sa sobrang kasikatan ni Solomon na sa buong mundo, siya kilalang kilala during that time, is because of his political strategy. Kaya siya nag-aasawa, pero hindi niya ginagalaw. Dinadala lang sa kanyang kaharian. Pero this only woman, the Shunammite woman, yun yung kanyang most, treasured possession. So tingnan natin ngayon. So, because this is God's view on marriage, on sexual relationship, tingnan natin yung application sa atin ngayon, sa kultura natin. Kailan nagiging mali ang sex? Kailan nagiging mali ang sensual relationship? When does it become sin or sinful? In the New Testament, yung pong word na tinatranslate na sexual immorality or sinful sex is porneia. Diyan natin nakukuha yung salitang pornography. Yung word na porneia yan sa Greek, tinranslate din po yan sa salitang wordam o pagiging prosti. Wordam, yung pagkakaroon ng kasa, parang nagbebenta ng panandaliang aliw. Or fornication and idolatry. Kasi yung fornication is related with idolatry. You idolize somebody that somebody becomes more precious than your devotion to God. That's why it becomes idolatry. It becomes idolatry. It means a surrendering of sexual purity. Porneia means surrender of sexual purity. At primarily used po siya sa premarital sexual relations. Yung pong word na porneia. Ito yung sex between unmarried people. So, hindi sila mag-asawa pero nagsisex. General term for sinful sex or sensual relationship. At yung pornography ay nag-ugat sa konsepto ng pagbibenta ng sarili. During the time, nung pong New Testament, even during the Old Testament, mayroon na pong mga prosti na nagbebenta ng sarili, yung mga babae, even mga lalaki, para mabuhay. Yan po yung pinag-ugatan ng salitang porneia, o ng konsepto ng sexual immorality, and it becomes a norm. Hindi na binebenta. Libre na. Parang mas ano pa yung nagbebenta, no? Parang mas moral pa sila kasi at least kumikita sila. Pero yung iba libre na. Just one night stand. So that's our culture today. That's how sinful our culture became. During the Old and New Testament, you need to pay for sex. But today, you just need a chat. Then, can we see each other? Okay, where? Usong-usong ngayon yung mga mababasa mo, na parang napakababa na noong kanilang pagkatao, noong kanilang sexual purity. Wala nang sexual purity. It becomes free for all. So for married persons, sa amin na may asawa, engaging in actual sex with somebody who is not your spouse, it's adultery. But the Lord Jesus Christ, pinalawak niya yan, pinalalim. Yung mag-isip ka lang. Kaya nga kung siguro si Origen buhay ngayon at ganun ang kanyang pananaw, bubulagi na rin ang mata niya. Kasi during that time, actual lang sa Old Testament, di ba? Sa Old Testament, ang kasalanan, actual talaga, gagawin mo. Ibig sabihin, hindi ka nag-a-adultery during the Old Testament kung isip lang. Di ba? Kasi ang sa Old Testament is work, ginawa mo.
So if you just thought about, during the Old Testament, you thought about having sexual relations with somebody who is not your wife or husband, then you are not sinning the sin of adultery. But the Lord Jesus Christ changes that definition of adultery. Sabi niya, noon yun. Noon yun. Pero ngayon, yung tumingin ka lang sa isang babae o lalaki na nabuo ang iyong pagnanasa, na siya'y sipingan mo or makasex mo, ay nag-commit ka na agad ng adultery. So grabe na ngayon yung definition, no? Napakalalim na ng definition dahil mas lumaki ang accountability ng Kristiyano dahil siya iniligtas ng Diyos. So, hindi ibig sabihin gagamitin mo na yung iyong salvation as a license to sin. Kaya napakahirap na ng pamantayan sa mga hindi Kristiyano. Sa Kristiyano, it just naturally, you just naturally obey the Lord. So, it is not a big sa atin, issue. Dahil talagang, siyempre, pag Kristiyano ka na, pati isip mo nililinis di ba? Pero, pag naisip mo yon, dahil hindi ka pa niligtas, sa pag-iisip ng ganon, while we are still in this world, we commit sin. But, there is changes. We don't enjoy sin. We don't enjoy it. We suffer. When we sin, we suffer. When we sin, we can't do things in the right way. We can concentrate on our service for God. And our fire for God becomes lesser and lesser and become dimmer and dimmer. Our light to the world becomes dimmer and dimmer. Until such a time na madilim ka na. Hindi ka na makapaghasik ng liwanag. So para sa isang lalaki, may asawa man o wala, pag nag-engage ka ng sinful thoughts or lustful thoughts, but you are committing sexual immorality. Specific lang, pagka sa lalaki o babaeng may asawa, at nag-isip ka ng ganun, adultery na yon. Para naman sa isang unmarried, o sa isang single na lalaki o babae, pag nag-isip ka pa rin ng ganun bilang Kristiyano, fornication na yon. Porneia na yon. So that's the time that sensual relationship becomes sin. When we should not have a sinful thoughts or thought about sex for somebody dahil di naman natin asawa, agad kasalanan na yan. Single ka man o hindi. So ikalawa, nagiging kasalanan ito ayon sa Biblia when sensual intimacy is exercised between two persons of the same sex. Homosexual sex. Homosexual sex is definitely sin against God. And the Bible clearly and consistently declares that homosexual activity is a sin. Genesis 19:1 to 13, Leviticus 18:22, chapter 20 verse 13, Romans chapter 1 verse 26 to 27, 1 Corinthians chapter 6 verse 9, 1 Timothy chapter 1 verse 10. Ang sex ay nagiging kasalanan kung ito ay ine-exercise din ng lalaki sa kapwa lalaki at babae sa kapwa babae. Kasi yung iba, nagpapakasal din naman sila, hindi nakasalanan, di ba? Oh, sabi niya, ang sinful sex lang naman dito sa hindi kasal. Kami kasal, kaso bading. Oh, bading sa bading. Kasi pag ang lalaki, nagpagrelasyon sa bading, bading na rin siya. Because yung pagiging bading ay hindi lang emosyon, kundi practice. Oh, di ba? Siyempre, lalaki ang iyong karelasyon, di homosexual ka rin, di ba? And then talagang nade-develop, nagiging homo na siya talaga. Maghahanap na rin siya ng kapwa niya lalaki. Kasi ang kasalanan, lumalalim ng lumalalim. Kahit di hinuhukay. Habang iyong ini-entertain, talagang it takes the work of the Spirit of God to escape. Ang pinakamahirap takasan na sin is yung sexual sin. Ito ang pinakamahirap. Sa lahat ng kasalanan. Yung money, madaling takasan. Kasi yung money, physical siya no?
Hindi siya pwede sa isip lang. Bibili ako ng ano sa isip lang, hindi ka pwedeng bumili sa isip lang, di ba? Punta ka sa tindahan, pabili nga, wala ka naman pera. Susuko ka na, wala eh. Pero sexual thoughts can be entertained and can be allowed in your mind. If you allow it, and then it will imprison your soul. It will imprison your heart. You still have that desire for somebody who can be with you tonight. May kantang ganun, no? Sabi dun sa kanta, believe me, I will share my love with you just tonight. No, that's wrong. Because it is just not one night. It can linger in your mind as long as you live. That's the problem. And that's the weight of sin. That's the weight of sexual sin. Ikatlo, sexual sin or romantic or sensual relationship become sin when a believer desires to have sensual relationship with an unbeliever. That's the word of God. If you are a Christian, you are not allowed by the word of God to have relationship with a non-Christian. Because you have nothing to do with the child of Satan. You are a child of God, then a non-Christian is a child of Satan. Nakakita ako ng isang video. Yung pusa, kaibigan niya daga. Instead na kainin niya, yung daga pa ang pinapakain niya. At iniyayaya pa yung daga sa pagkain. So that's, kakaiba siya. Hindi siya normal, di ba? Sa tingin pa lang hindi normal. Kasi supposedly dapat yung pusa, kakainin niya yung daga. Ang problema yung daga, mas malaki pa sa pusa. Kaya takot siya. I mean, di ba? Nakakatawa pag ganun. Kaya yung mga missionary dating, merong mga term sila na evangelligaw. Evangelligaw. Mag-evangelism kasi gusto niya yung i-evangelize. Di ba? Tapos sasadyain na magturo doon sa nagugustuhan, di ba? O kaya kasama sa mission kasi gusto lang niyang kasama eh. Kasi may desire siya para doon. Ang problema ng Christian. Di ba? So you don't. Ito ang problema sa ganyan. Sabi, marami na kasi akong ikinasal na sinabihan ko naman, bawal yung ganon. Eh may kinasal ako na Christian, hindi na talaga pwedeng hindi kasal kasi buntis na eh. Sabi kanya, talaga daw namang iniibig niya, hindi lalaki. Sabi naman ng Christian, ay alam ko naman pong kasalanan, pastor, papapalo na lang ako sa Panginoon. Mahirap yun. Mahirap. Ang nangyari, pinapalo siya hanggang kailan? Nawindang-windang ang buhay niya, dati may negosyo sila, dati ay may sasakyan, na may bahay, nangawala lahat. Tapos ngayon siya ay plain housewife, and mind you, talagang dadalo yan, kasi gusto ka rin. Sexually gusto ka. Alam po ninyo, sexual sin or sexual attraction doesn't stay for long. It doesn't last. Even if you like the person so much, it doesn't last. Ano lang yan eh, emosyon lang yan, nawawala. Pwedeng sa isang iglap, na-realize mo, bakit ako nagkagusto sa taong to? Lalo na pagka yung natuklasan mo na kung anong meron siya na kahinaan. Di ba? So pwedeng mawala yun, mag-diminish yun. So hindi pwede ka lang pagtiwalaan yung damdamin, mga kapatid. You can trust your emotion. You can trust your heart. Because the heart is deceitful above all things. No one knows what it contains. Siya ang mapandaya sa lahat. Akala mo, totoo yung nararamdaman mo. Tapos pag nakapag-isip-isip ka na, anong magiging buhay ko sa taong to? Di ba? Pag nag-date kayo, tapos ikaw pa pinagbayad, babae ka, no? Culturally, dapat lalaki magbayad. Wala ka pera-pera. Talagang gusto mo lang kasi, diba? Gwapo, di ba? Magaganda ang kamay. Parang hindi nagtatrabaho, ano? Malinis ang kuko.
Ay, doon ka matakot pag ang kamay niyan talaga parang di nagtatrabaho, tamad talaga yan. Baliktad ka eh. Dapat ang magustuhan ng isang babae, yung Kristiyano sa Kristiyano, yung makapal ang kalyuhin. Oo, bakit? Ibig sabihin, masipag yan. Pag mag-asawa na kayo, siya ang maglalaba, siya ang mamlansya, di ba? Siya ang magsasampay. O, di ba? Masipag eh. Pagka iyan ay parang babae ang kamay, lalaki. Diba, Roan? Yan ang hanapin mo sa Amerika. Diba? Sabi ko, Roan, kailan kita ikakasal? Baka doon sa Amerika ko makahanap, pastor, diba? Imagine si Roan, tagal na nating kachat, tagal na nating member. Hanggang ngayon, single pa rin, diba? Kailan ka umalis, Roan? 23 years old data siya. Di ba? Noon, during that time. And she wants to find a work somewhere. We prayed for her and then she found work. And then she is faithful talaga sa commitment niya sa Panginoon. So, huwag kang gugusto sa Amerikano na kahit ang kamay ay baka mamaya, ikaw na lahat, nakahiga lang. At sasabihin, Roan, ganyan ka, Roan, mamalengke ka, Roan, mag-drive ka, pati ikaw na rin ang magdadrive. Di ba? Mayroong ganun. Pero huwag lang basta sa kamay. Suriin mo rin ang buhay. Baka naman kasi kalyuhin din. Kaya kalyuhin, yung pala nagbibilyar. O, ganun pa rin, di ba? Kasi sa bilyar, magkakakalyo. Kung nagigitara ka, kalyuhin din yon, di ba? Panay lang ang gitara, panay lang ang bilyar. Ikaw naman, saing. Pagdating mo, nasaan ang pagkain? Wala. Wala saan ang kanin? Wala. Walang bigas. Saing ka ng wala. Kumain ka rin ng wala. So, unbelievers. 2 Corinthians, do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? Meron ba? Pwede ba magsama ang kadiliman at liwanag? Diba? Ang ganda ng ilustrasyon ni Paul eh. Very practical. Pag naglagay ka ng kandila sa isang madilim na lugar, talagang aalis yung liwanag. But for the meantime, pag ang isang babae o lalaki, gusto ka rin, kunyari sasama yan sa church. But this is a doctrine of election. How can you be sure na siya maging Christian? If he is not elect, you can be with the child of Satan, for the rest of your life. Kaya magsiguro ka na. Hindi yung iba ka siya elect. Bakit alam mo ba ang mind ng Diyos kung elect siya? Ay kung hindi pala, di habang panahon ka, nag-asawa ka ng pulis, gusto mong maging Kristiyano, pag-pray mo, sana maging Kristiyano yung pulis. Di ba? O tapos, padadalhan ka ng maraming gifts, di ba? Nanunoyo yan eh. Rambutan, isang kaing, di ba? Mangga, isang kaing. Tapos mataas ang posisyon, no? Hepe. Siyempre, ang babae, talagang pag may baril ang lalaki, agad-agad nai-inlove eh. Kasi yung baril is, ang hinahanap kasi ng lalaki, security. So when a girl sees somebody who has gun and is legal to shoot somebody na illegal ang ginagawa, agad na, wow, itong gusto ko. Alam mo yung may baril, maraming binabaril yan. Di ba? Lalo pag di Christian, mind you, walang pulis na hindi Kristiyano na hindi nangaliwa. Tandaan nyo, sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaya ingat kayo pagka kayo na in love, huwag sa pulis na hindi Kristiyano. Pwedeng pulis na Kristiyano. Kasi at least kahit na yung pulis, maraming tukso, pag Christian siya, napipigilan ng banal na espiritu. Kasi meron tayong doctrine kasi na yung tinatawag natin na sanctification. It's the work of the Holy Spirit to sanctify you. Kahit na gustong gawin ng laman mo, but God will do something to cut you off from that sinful activity. Kung di mo kaya, ang Diyos gagawa ng paraan. Talagang hindi ka gugustuhin. Kahit anong gusto mo. Sorry, hindi ka gusto. Di ba? Tanggapin mo na. Huwag ka nang mag-imagine kung ayaw sa'yo. Lalo din naman Kristiyano, ba't ka iiyak-iyak ka? Kasi hindi ako gusto nung nagugustuhan ko eh.
Ay, nakita ko sa Facebook din. Puro Facebook na ngayon nakikita ko. Ay, nako. Kasi, di ba, ministry kasi, Facebook, post. So, yun ang, siyempre, makikita mo. Iyak ng iyak kasi daw, kanya daw sinabi doon sa post niya na crush niya yung ganon. Eh, alam naman nung lalaki na may crush siya sa doon. Tinawanan pa daw yung like. Yung hindi daw nag-love, tinawanan. O, ibig sabihin, ayaw talaga sa kanya, iyak ng iyak. Ay, naku po. Sabagay, ang mga bata talaga, ganyan. Maski nung ikaw, bata ka pa, ganun ka rin, di ba? Oo nang oo. Totoo. Di ba? Kasi naranasan mo. You learn by experience. And so, those are the views of God, or the views of the scriptures concerning sex. It is not sin if it is bounded by marriage. It is done within the bounds of marriage. But apart from that marriage vow, sex is sinful. There's no reasoning. Now, tingnan natin ang common reasoning when committing sexual immorality. And it's in our culture we can see this reasoning. We can read it on social media, we can read it in newspapers. Na ganito yung reasoning, mga artista, mga actors, actresses, ito ang reasoning. Number 1, it is not wrong if we love each other. Di ba? Sabi ng mga non-Christians, hindi naman masama, mahal namin ang isa't isa eh. Sino namang nag-break ngayon, artista? Dati si Katniel, di ba? Grabing issue ng Katniel. Grabe May nag-aaway-away na. Dahil lang doon, nakikisaw-saw, di naman sila yon. Ngayon may bago na naman naghiwalay, si Bea si Bea Binene, tsaka di ba? Alam ko rin. Hindi niya alam. Si Bea Binene, naghiwalay na rin yung kanyang boyfriend. Ngayon, dami na namang issue. Pero alam mo, 1 araw, 2 araw, 3 araw lang, baka matagal pang 1 buwan, mayroon na naman yan. Kasi bakit ang kanilang pananaw, it's not wrong if we love each other. Di ba? Habang meron pa rin iba, kaya nga naghiwalay. Hindi na kinaya. Somebody texted me, a Christian, sabi niya, Pastor, can you please deal with my spouse? Bakit? Hindi ko na kaya. Sabi ko, ako rin nga, may problemang ganyan eh. Grabe daw ginagawa sa kanya, lahat na raw. Sabi ko, sige tingnan natin ang gagawa natin. Kasi we have God's Word. The Bible makes no distinction between loving and unloving sexual relations. There's no distinction. As long as you have sexual relationship, di ba? The only biblical distinction is between married and unmarried. There's no such thing as hindi ko siya mahal, hindi ko pwede siyang makasex. Kaya kasalanan. Hindi. Hindi yun. Walang issue dyan. Hindi rin issue na, mahal ko siya gusto ko siyang makasex. No, hindi yun. Ang tanong, married ba kayo? There's no distinction between unloving and loving sexual relations. So parang, kasi one night lang naman, di ko naman siya mahal O di rin masama. Di ba? Bakit? One night lang naman. No. Sex within marriage is blessed. Only sex within marriage is blessed by God. Sex outside marriage, whether you are single or you are married, is fornication or sexual immorality. 1 Corinthians 7:2-5. Ikalawa, na common alibi or reasoning when committing sexual immorality. Second is times have changed, and what was wrong in biblical times is no longer considered sin today. But that's wrong. Karamihan ng mga passages ay nagko-condemn ng sexual immorality. Most of the passages condemning sexual immorality also include evils such as greed, lust, stealing. It's the same with greed. It's the same with lust. Greed doesn't change its definition over time. It's still greed. Lust is still lust. Stealing is still stealing. You can change the Bible and fit the meaning according to your own definition. No. Sin is sin.
according to Scripture. Immorality is immorality. It will not change forever because the Word of God doesn't change. The Word of God is supraculture. It is above the culture. Your culture should not dictate the Bible. It is still true. What was written 6,000 years ago, or 4,000 years ago rather, is still true today. Doesn't change its standard. It is still the truth. Sola Scriptura and tota Scriptura. Hindi lang tayo sola Scriptura. Tota, the whole of Scriptures we discuss. If the Scripture discusses it, we discuss. Because we are not only sola, we also tota. Not tota, ha? We are tota. Sabihin nyo, si Pastor, tuta daw tayo. Ano ba? Hindi ganon. We are tota Scriptura. Or the whole of Scriptures. We teach what the Scriptures teach. Kahit iniiwasan ng iba yon. Kasi it is in the Word of God because God wants to teach us something. It is not just there, but kaya ito sinulat. Kaya nandyan. Hindi. So 1 Corinthians 6:9-10, Galatians 5:19-20, you will see the list of sins there, and it's included yung sexual immorality. You don't change the meaning of sexual immorality and retain the meaning of greed. Retain the meaning of anger, retain the meaning of hatred, then sexual immorality, it doesn't apply anymore in our culture. No. It's still sexual immorality according to the standard of God. You don't change it. Time changes, but the Word of God doesn't change. Culture changes, but the Word of God doesn't change. Philosophy changes, but the Word of God will remain the same. You will change, but the Word of God will not change forever because it is God's Word. It is His truth, it is His Word, and God doesn't change, therefore, His words don't change. Ikatlo, na common alibi, we are married in God's eyes naman. Alam mo yung sinasabing kasal naman kami sa banig nga lang. Eh bakit? Ginusto naman naming magsama, kasal na kami sa paningin ng Diyos. No. We must abide by the governing authorities instituted by God. Governing government, or the government that we are into right now. So, we should abide by the rules and laws of the government so that our culture and ourselves can be sure that tayo talaga ay pinahintulutan ng Diyos magsama. Kasi may inilagay ang Diyos na pamantayan sa isang kultura ng kasal. Hindi yung definition mo ng kasal. Di ba? Yung kasal sa banig o nagtanan. Pwede kayo magpakasal. Kaya doon sa nagli-live-in, you are committing sin. You are committing sin. But praise God, there is hope. We don't condemn you. We want you, we love you, and we want you to change. We want you to know that there is still hope. As long as you do something, ba, kailangan gumawa ka ng paraan. If you are not yet married, but you're into a relationship, sexual relationship, it is sin, but there is hope that you can be corrected. There are means that God has established so that you can be freed from that sinful lifestyle. May law naman. Ang tinatanggap natin ang law. So the fallacy of this idea is that God, who created marriage in the first place, would retract His own command to accommodate what He has called sin. No. God doesn't accommodate sin in His economy. God declared marriage to be one man and one woman united for life, and only that can make them part. The Bible often uses the imagery of a wedding and a covenant marriage as a metaphor to teach spiritual truth. Seryoso ang Diyos po dyan. At kung ano yung kanyang sinabi, seryoso siya doon. And we need to abide by His command. Ikaapat na common reason or alibi, I can still have a good relationship with God because He understands me. Because He understands my weaknesses. So I have committed this sinful or sexual sin. So maybe God will understand. As long as I serve Him, as long as I parang
Natatapalan mo naman yung kasalanan mo, ng paglilingkod mo, nananalangin ka naman. So, I'm fine. No, you're not fine. Proverbs chapter 28:9 says, if one turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination to God. Kung ang kanyang tenga ay kanya nang sinarahan sa pagdinig sa kautusan, kahit ang panalangin niya ay kalapastanganan sa Diyos. We fool ourselves when we think that we can stubbornly choose sin and God doesn't care. No, God cares. 1 John 2:3-4, sabi diyan ganito, we know that we have come to know Him if we keep His commands. Whoever says, I know Him, but does not do what He commands is a liar, and the truth is not in that person. We can't escape the reality, even if you don't recognize it. It is real. Even if you want to declare it as a fantasy. There's no fantasy in the Word of God. There's no if or buts. There's no conditions that can be acceptable, or alibi that can be acceptable to God. It is His requirement, it is His law, it is His command. We should obey it. Kaya po dun sa mga single pa, nagpaplano kayong mag-asawa, meron na mga conferences, like, ito isang paraan, no? Isang paraan to. Like, for example, ito magandang conference para doon sa mga gustong mag-asawa ng Kristiyano na tama ang doctrine. Kasi hindi naman dadalo doon sa Strange Fire Conference yung charismatic na ayaw magbago. Diba? So, punta kayo doon. As of now, according to Pastor Armand yata, gusto nila hanggang 800. Kaya naman daw i-accommodate up to 1,000 yata sa Eton Centuries. So, madami pa. Diba? So, doon sa mga single Christians, it's not wrong to join fellowships in the hope that prayer that probably God would send you somebody who is with the same faith or statement of faith. Pareho kayo. Kasi alam mo, kahit pareho na nga kayo ng belief eh. Alam niyo, kahit kayo parehong Kristiyano, pagka yung isa hindi tama, hindi reform, yung isa Pentecostal, ay naku po, sabihin ko po sa inyo, naranasan ko yan. Nag-undergo po kami ng ganun, ng asawa ko. Kasi naniniwala pa siya dati sa speaking in tongues, naniniwala siya sa slain the spirit, ako hindi na. So pag nabanggit namin yan sa aming usapan, habang kami nakahiga, outside ka na. Sorry, kasi talagang hindi, sasabihin niya talaga, hindi, bakit mo tinatalaka yan? Totoo rin yun. Patay tayo dyan. So it's necessary na hindi lang Christian. Yun ang point ko. Dapat yung magiging asawa mo, the same faith din. Not only Christian, but Pentecostal charismatic. Baka mamaya isling ka niyan. Pag di ka natumba, baka patumbay ka sa sipa niyan. Diba? Kasi hindi ka matumbay. O, magtumba-tumbahan ka na lang. Di habang panahon kang magkukunwari. Hindi ba? O, hindi mo ngayon masabi ang katotohanan kasi aawayin ka. O, patay. Salamat na lang at kami nagkapareho na rin. Pero mahabang struggle, mga kapatid. Dahil akong naunang na-reform eh. Yung asawa ko matagal pa. Talagang may mga sabit-sabit pa siya. Sabit-sabit. Kasi ano ba naman siya ni Benihin? Social worker. Ang makahipo kay Benihin, para kang mayroong na-transfer sa'yo yung kanyang anointing. Kaya yung my father's house, yung ano ni Benihin sa Malate, puro picture ni Benihin. No? Tapos yung mga charismatic Pentecostal, COP, ang tingin kay Benihin talagang napakataas. Kasi ano yan? Anointed by God. Nang malaman ko yung tungkol sa Reformation, sabi ko, Mama, maghahanap ako ng Reformed Church. Kasi ako doon din nagtatrabaho. Volunteer lang ako noon, volunteer. Hanap ako ngayon ng church. Hindi ko na matik. One time, I attended a Vesper service sa COP. Early in the morning, very early in the morning, 5 o'clock. So attend ko ng ganyan. Konti lang ang tao, syempre early in the morning. Merong isang bagong-bago lang, alam kong bago kasi hindi niya alam ang ginagawa.
So yung yung kanilang organist, yung nagpi-preach, yung pala yung kanyang yung youth pastor. Yung kanyang ipin-preach, eksakto naman. Yung ipin-preach niya, yung friendship factor. Binabasa ko rin yun eh. Tapos inaari niya kanya. Sa mga amin po na nag-aaral talaga, when you mention something that is not yours, you should quote it, or if you're quoting something, you should mention the author. Ang galing niyang mag-preach, pero binabasa lang niya yung binasa ko rin, na parang kanya. Ang galing-galing niya. Pero without even mentioning that it came from the book Friendship Factor. So I was disappointed. So disappointed. Sabi ko, ito walang integrity. Kasi when you speak in front of people, you need to have your own ideas. You don't just copy from others. Kaya ikaw gumawa ng sarili mong sermon. Ikaw ang gumawa ng sarili mong outline. Hindi gaya-gaya ka lang. Pag ginaya mo lang, walang buhay yan. Kasi hindi mo rin naranasan yun eh. Kasi iyo lang ginaya yung mga points mo sa iba, hindi mo naman alam kung paano talaga gawin. Yun ang kanya. Sabi ko na kung hindi ito, walang integrity itong pastor na to. And then ito na. Pagkatapos, wala na siyang integrity sa tingin ko. Bumaba siya at hinawakan yung katabi ko na babae. At itong sinabi niya, na hindi ko talaga makalimutan. Nilapitan niya yung babae at sinabi niya sa babae, sabi niya, ate, ma'am, you just twist your tongue so you can speak in tongues. You just say, hallelujah, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord, amen. Yung babae, hindi naman siya marunong mag-speaking in tongues. Siyempre, iyak-iyak siya, ganyan. Tapos, bigla niyang itinulak. Kitang-kita ko itinulak, di natumba. Sabi ko, pinaglululoko natin ang mga tao. Andito na nga tayo sa church na supposedly, ito yung lugar kung saan ang katotohanan pinipreach. Alam po ninyo, yung pagtuturo ng hindi ayon sa salita ng Diyos, ang pinakamataas na krimen. It is even a higher crime than sexual immorality. Because you are changing the Word of God. When you change the Word of God, you change the gospel. Sabi ni Paul, Galatians chapter 1. If somebody or an angel, even an angel from heaven, came down and teach another gospel, let him be accursed. Even myself, sabi niya. Kahit ako man o anghel man, ang bumaba man sa langit, magturo ng ibang ebanghelyo, nakakaiba sa aming itinuro sa inyo. The gospel of grace. Let him be accursed. Pakasumpain siya. Ganon katindi ang condemnation sa mga taong nagtuturo ng hindi ayon sa salita ng Diyos. Ipinipilit yung mga ganito. Ito po ang introduction sa Strange Fire Conference. So dapat po tayo sola scriptura, tota scriptura. Huwag tayong mag-iimbento para lang maparami ang tao. Yayaman kayo. Pag naging Kristiyano, taas ang kamay. Tanggapin nyo si Kristo. Gagaling kayo. Ba't ako hindi ako naniniwala doon? Di ba? Ba't ganito? Di ba? So, it is a wrong teaching. Prosperity gospel is an abomination to God. Charismatic teaching, it is abomination to God. Let him be accursed. Pagka nagturo ka ng ganyan. Let's stay with what the scripture says about everything that we need to know. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng marami sa iyong mga salita na siyang pamantayan namin ng aming pamumuhay. O salamat po sa mga nararanasan namin sa buhay na ito. Na alam namin iyong kalooban upang kami ay turuan, upang kami ay mapanuto, upang kami ay maging ayon sa iyong wangis ang aming pamumuhay. Salamat po Panginoon sa iyo pong ginagawa sa bawat isa sa amin, sa iyong pagtutuwid. Na totoo talagang masakit dahil ang gusto namin minsan ang aming gusto namin gawin, pero dahil ayaw mong gawin namin, kailangan naming patayin ang aming sarili at ang aming sariling kalooban upang masunod ang iyong kalooban. Salamat po sa lahat ng pagtuturo, sa lahat ng pagtutuwid sa aming pamumuhay. At ikaw po ang bahala sa amin, Panginoon.
Ikaw po ang Diyos na magbibigay sa amin ng patuloy na paglago at ang patuloy na biyaya. Sa iyo po nang pinapaubaya ang aming buhay. Ikaw na po ang mambahala sa amin. Ikaw na po ang siyang magbigay sa amin ng pangangailangan namin sa mundong ito. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Thank you, Lord, for your blessings on me. While the world looks upon me as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, these clothes they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters. Though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Ating pong ipanalangin ang ating tithes and offering. Our Heavenly Father, we thank you and praise you again once more for today, Father, for giving us another opportunity to praise you and worship you. And Lord, we lift up to you this tithes and offering, all that we have, Panginoon, to give back glory to you. And Lord, with this, we pray that you may continue to have this offering be a blessing to everyone, and it would reach many people to hear the gospel, and truly seek you, Panginoon, and that they may know you as their Lord and Savior, Lord. We thank you, and may this used para maipamuhay po namin ang salita na inyong ibinigay sa amin ngayong araw na ito. Ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay second Sunday, so we have our Lord's Supper. We celebrate together. At doon po may bago po ata tayo. So kung may bago po tayo na attendees, you are welcome to participate kasi po ito po ay open communion. So we practice po yung communion na kahit na hindi member ng church can join as long as you are sure that you have relationship with the Lord Jesus Christ, and you know your spiritual state according to God's word, no? So you are welcome po to participate even if you are not yet a member or not yet baptized, because in other churches po they don't let those unbaptized Christians to join, but we are allowing that in this church. And secondly, before we partake is
muli, pinapaalala ko po, kailangan nating siyasatin ang ating sarili. So, the essence of celebrating Lord's Supper is to give us time. No, God wants us to give time. God is giving us time to contemplate on our life, in whatever that we have committed against Him, sinful things, sinful practices, or sinful deeds. We should ask for forgiveness first, no, before we partake. Kasi kailangan po dito yung katapatan sa Panginoon. It's not about yung katabi mo o yung pastor o yung mahal mo sa buhay o yung kapwa mo Kristiyano. It's about you and the Lord's relationship. It's between you and the Lord. So, kung ikaw po ay mayroong kasalanan na nais mong pagsisihan mo po muna, o dapat pagsisihan, o hindi lang nais, kundi dapat pagsisihan mong kasalanan, inyo po itong hingi ng tawad sa Panginoon. So, while the elements po ay dinidistribute, tayo po ay magsiyasat ng ating sarili na agad. So, I call on Brother Brad and Pastor Celso to please help us in the distribution po of the elements. And then while the elements are being distributed, just what I have said, we search our hearts for any sin na alam nating nagawa natin, and tapat po tayong humingi ng tawad sa Panginoon. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo, noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso niya iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Atin pong sabay-sabay na kainin ang simbolo ng katawan ng Panginoon at magpasalamat sa ating mga puso. Matapos maghapunan ay dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na ipinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating inumin ang simbolo ng dugo ng Panginoon at magpasalamat muli. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami. Muli sa iyo pong kabutihan po sa amin, sa iyong paghahandog ng buhay. Sa pamagitan ng iyong anak ay iyo pong hinalinhan kami doon sa krus. Upang kami po na mga pupunta sana sa walang hanggang kapahamakan ay magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan po ng laman at dugo ng aming Panginoon, na siya pong sinisimbolo ng mga elementong ito na aming pinagsaluhan, ay iyo pong winakasan ang digmaan, ang alitan sa pagitan mo at sa pagitan namin. At yung sariling anak mo ang siyang naging daan upang pawiin niya ang iyong puot dahil sa aming mga kasalanan. Salamat po, Ama, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig na iniukol mo sa amin bago pa lalangin ang sanlibutan. Inyo na po kaming inibig at itinakda na maging kagaya ng iyong anak upang maranasan namin ang buhay na tunay na kasiyasiya at ganap. Salamat po at muli po pinapabaya ko po ang aming pong mga kapatiran, sila
Ate Esther, sila Sister Susan, Sister Sharon, na wala ngayon dahil inilibing po ang kanilang tita, si Sister Ding. Dalangin po namin ang inyo pong comfort ang sumakanila, ang inyo pong pag-aliw at ang inyong pag-asa, ang ipagkaloob nyo sa kanilang mga puso. Maging ang mga anak po ni Ate Ding ay inyo pong bigyan ng katiyakan na nasa magandang kalagayan po ang kanilang magulang dahil siya po'y isang mananampalataya. Dalangin ko po ang kaligtasan ng mga mahal sa buhay po ni Ate Ding at ang kanyang buhay ay magsilbing mitsa, liwanag, kahit sa kanyang huling hantungan ay makita at maalala ng kanyang mga anak ang kanyang ginawang pagsasakripisyo, ang kanyang ginawang pagpapakasakit para po maging mananampalataya ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa iyo po, Mama, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila, at nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Diyos Anak, at pagsama ng Diyos Espiritu Santo ang sumaatin magpakailanman. Amen at Amen.